Alamin naman natin ang iba't ibang diskarte upang masulit ang pagbili sa mga tiyangge at bazar. Pero bago yan, panoorin muna natin ito. Mahilig tayong mga Pinoy sa paghahanap ng iba't ibang diskarte upang makatipid. Kasama na dyan ang pagpunta sa mga tiyangge at mga bazar. Ang mga mura at unique items na makikita rito ay talaga namang kaingga-ingganyo para sa ating mga kababayan. Ngunit, paano nga ba natin masusulit ang pagpunta at pagbili sa mga bazar at tiyangge? Iyan ang ating aalamin kasama ang ating Resident Financial Advisor na si Ninang Riza. Dito lang yan sa Ikonsulta Mo. Okay, at kasama naman natin ngayon ang ating financial advisor, si Ninang Riza. Good morning, Ninang Riza. Good morning sa inyong lahat. Good morning, Kuya. Good morning sa ating mga kasambahay. Okay. And Ninang Riza, because malapit na ang holiday season, alam naman natin yung holiday season, we're always looking for new, cheap, but nice gift ideas. So nagiging uso itong mga bazaar at mga tiyangge. Ano naman ang advantages nito, no, Reggie? Compared to, let's say, going to a normal, quote-unquote, department store? Bago ko sagutin yung mga advantages ng mga tiyangge at bazaar as against sa mga malls, alamin natin ano ba yung mga tiyangge at ano ba yung mga bazaar. Ano ba difference? Yung mga tiyangge, yan yung mga normally regular. For example, yung nasa Green Hills, yung mga nasa St. Francis Square. Tapos meron Makati din Cinema Square. Tapos meron din tayong mga weekend market sa Legazpi, sa Salcedo, meron din dito sa Centris. So yan yung normal na every week or meron ding daily na mga tiyangge-tiyangge. Ang ibig sabihin, wala silang mga pwesto. Tapos, hindi ko ibig sabihin na wala talagang, pero yung nalilipat-lipat, wala talaga silang store. Therefore, mas mura yung renta doon. Now, ano naman yung mga bazaar? Yung mga bazaar po ay normally ginagawa para i-promote yung certain industry or certain cause. For example, last Sunday, nandun po tayo sa International Bazaar kung saan nakikita natin yung produkto ng iba't ibang bansa na ini-sponsor po ng mga embassy ng mga iba't ibang countries. So doon, makikita rin natin yung mga produktong Pilipino, tapos may ko-compare mo doon sa ibang bansa. Meron din tayo yung ginagawa ng Department of Tourism at saka yung DTI, for example, yung mga FAME, yung isinu-showcase po yung iba't iba nating produkto. At normally may team yan. For example, merong mga accessories, merong mga, may mga team sila na normally, kunyari mga sa Cebu pumupunta dito, yung sa mga weaving communities, pumupunta rin dito. Yung Ninang, yung mga katulad nung pinuntahan ninyo sa Glorieta dati, yung Habing Pinoy, ano po matuturing namin, yung bazaar po ba yun o tiyangge? It's a fair. Parang bazaar din. Pero ang tawag sa kanila parang festival or fair. Kasi sinushow-case naman doon yung lahat ng mga habing Pilipino, yung mga weave, mga tela natin. Pero Ninang Riza, itong mga mga bazaar, so this is a good place to get specialized items kung alimbawa hindi sila available throughout the year. Ganun ba yun? Yes. Ito ay maganda para po dun sa mahilig ng mga kakaibang produkto o bagay. At the same time, ang kagandahan nito ay natutulungan po natin yung ating mga entrepreneurs na Pilipino or yung gusto natin mga magnegosyo. Kasi for example, doon na po tayo makakakuha ng mga contacts. Dahil normally, ang mga buyers na tinatawag na pumupunta dito ay mga galing sa ibang bansa. So napopromote din po natin yung produkto natin sa ibang bansa at tayo rin, kung gusto nating magnegosyo, makakakuha po tayo ng mga suppliers doon. For example, sa Cebu, doon po pinakamadami yung mga sa crafts, sa mga accessories, jewelries, doon natin makikita. So for example, ako, ang pinopromote ko po ay yung mga produktong Pilipino natin na katutubo. For example, sabi ko, bakit yung mga sapatos natin? Wala tayong ginagamit na mga hobby na Pilipino. So doon, nakakita ako ng isang bata pa, 24 years old, nanalong Entrepreneur of the Year, na ang ginagawa niya ay sapatos, pero made of hobbying Pilipino, yung mga weave. So, at hindi lang siya nag-iisa. May mga ganun po tayo. So, makikita mo yung kanyang takong ng sapatos, galing sa paete, yung inukit. Tapos, yung tela, nung ibabaw ng sapatos, yung inabel.
So may mga ganon tayo. Then makikita po natin doon yung mga designers natin na ginagamit yung mga katutubong Pilipino rin na mga hobby, mga ganyan. And then, yung mga galing po sa bundok. For example, may nakita ako doon na totoong mga katutubo, dala-dala po nila yung kanilang mga produkto doon. Ninang, tanong ko, no, alam naman natin na parang ang mga bazaar ay mga pop-up lang. No? Okay lang po ba, kunwari kasi pag corporate gifts, bibili ka ng maramihan, di ba? Kasi re-reimburse mo yun sa korporasyon. Okay lang po bang humingi ng mga resibo sa mga bazaar na ganyan? O dahil nga wala silang mga registration sa BIR, etc., kaya mura nila na ibibigay yung presyo sa'yo? Actually, hindi naman dahil hindi sila nagbabayad ng tax, kaya mura, no? Nandoon sila, normally, meron sila talagang mga store, hindi talaga store, pero meron sila sa bahay nila na kung saan umo-order din yung mga, actually, hindi sila yung middleman. Supplier sila. So, meron din silang mga resibo. Pwede ka rin nilang mabigyan ng mga resibo. At bago ko makalimutan, yung tanong ni Will kanina, ano yung advantages at disadvantages? Okay, sa mga malls, syempre, normal, mga mabibili natin dyan. Yung mga lahat ng commercial products. So, anytime, pwede tayong makapunta. Sa mga bazaar at saka sa mga tiangge, meron yung time. Except yung mga nasa Green Hills at saka yung mga regular na tiangge. And then, ang kaganda, at saka yung mga nasa mall, normally, galing yan sa malalaking company. At saka, hindi ka masyadong makakakita dyan ng mga organic. At may mga middleman talaga. So, ang kumikita dyan, yung mga middleman, which is yung mall. Okay. Pero ang kagandahan naman nun, minsan may mura din doon dahil bulk sila nagpa-purchase. Pero hindi ka rin makakakita ng medyo mga kakaiba. Sa mga bazaar, makakakita ng mga kakaiba, unique, at saka natutulungan natin yung mga Yung cottage industry. cottage industry sa Pilipinas, yung mga budding businessman, at saka yung mga katutubo nating Small Pinoy. and micro business. Pero, ang entrepreneurs. downside naman nun, dahil paminsan-minsan lang sila, kung may Aha. diferensya, Yun lang. hindi mo maisusole. Yun lang. Yun lang. But Walang then, warranty. kung medyo naman Walang warranty. maparaan ka, kala ko pwede mo charming. silang kunin ang kanilang number, Yes. pwede mo silang i-contact dahil meron naman silang mga cellphone. Okay, kung baga sa artista yan, madidiscover ka sa bazaar. Yun, Yes. yun. Okay. So anyway, thank you very much, Ninang.